Blessed are those who believe without seeing. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating partial analysis ng inyong mga treasure marker. At bago tayo magpatuloy, ako mag-shoutout muna sa lahat ng ating mga katiyats na nanonood ngayon all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. At sa ating mga katiyats in abroad, sana ay nasa mabuting kalagayan ang lahat. Okay, so meron tayong natanggap dito. Magandang mga treasure marker. Meron tayong i-analyze ngayon. Ito'y bigyan natin ng partial analysis. Mga legit markers ito ng ating katiyats na pinadala sa atin. Ito. Ayan. Ito. At lalo na to, maganda yan. Okay, so umpisahan natin dito sa marker na ito. Ito ang pinaka central marker ito nila kasi napakalaki nito at malayong malayo pa ay mapansin na kagad ito at makikita na. Ito yan, bato na binutasan ng napakalaking butas. Siguro ang laki ng butas na yan ay 1 metro siguro ang ano niya, no? Diameter sa malapit. Kasi kumpara natin to sa punong niyog, ang bato halos tatabunan niya ang niyog, kaya malaki talaga yan. Ngayon, unang tingnan dito ang baba nito. Kung merong mga tipak na bato diyan na galing dito, ibig sabihin ay noon ay hindi yan bukas. Pwedeng sarado ito noon at may nagbukas. Kung mayroong mga tipak na bato dyan sa labas, dito sa baba niya, kung yung tinanggal dyan ay makikita kasi yan dyan sa baba. Kung mayroong mga pinong-pino dyan na galing dito na na mga bato. Kasi makikita natin na mayroong tool marks ang gilid. Serrated siya, serrated yung gilid niya, nagaganyan-ganyan. So, ibig sabihin, sinilsil talaga yan. Ngayon, kung walang nakagalaw niyan, kung talagang virgin yan, ay pasukin nyo ang loob niyan. Kasi pwedeng chamber yan. Kasi sobrang laki. Pwedeng chamber siya, pwedeng may laman sa loob. Lalo na kapag may tinakip sa loob na bato, tanggalin nyo, at makita nyo, baka mayroong laman pa yan. Okay, ngayon kung talagang ganyan yan, marker yan. So, ito may guhit ang bato pa ganyan. So, ito yung treasure on the spot. Ibig sabihin ng treasure on the spot, ang treasure ay malapit sa kanya. Okay, kaya tingnan nyo i-detect nyo ang palibot nito. Dito, detect nyo. Kasi pwedeng on the spot lang siya. Ang pinakaunang niyan, prospect, ay itong bandang kaliwa niya ito, dito na portion. Kasi yan ang tinuturo ng guhit na malaki. So ito na portion lang. Sa gilid niya, bandang kaliwa. Ngayon, pangalawang nito, pangalawang kahulugan niya ay pwedeng may tinitingnan siya dito. Kaya tingnan nyo dito na portion. O baka itong bato na ito, kung bato man yan, tingnan nyo, baka nasa bato. Baka ito na bato kung kakaibang hugis niyan ay i-detect nyo ito na bato. At kung wala, ang last na remedy dyan, gamitan nyo ng detector, ito na linya. Ito na linya. Itong linya na to hanggang dito, parang ganito yung niya, tingin. I-detect nyo ito na mga portion. Kasi diyan yan nakaharap siya, nakatingin. At panghuli ay kung may bato sa portion dito. Okay, pwede kasing merong tinitingnan siya. Tinuturo nitong napakalaking butas na parang mata. Pero overall, that is treasure on the spot. So, nandyan lang. Kaya kailangan ng detector nyo, kahit mga manual detectors tulad lamang ng dowsing at pendulum.
Okay, at iba pang mga klaseng manual detectors, pwede dyan. Ito yung example ng tinatawag na, ito yung perfect example ng itong tinatawag na trompa or trompeta. Kung napansin nyo ang butas, itong butas niya, ito. Kung i-side view natin yan, ay nagaganito yan. Ito yung butas niya, ito. Ay, ito yung opening niya, parang trompeta, di ba? So, ang trompeta ay kapag ganyan nakatagilid, trompeta yan. Ito yung trompeta. Ito. So, ibig sabihin trompeta sa harapan. Ganyan. So, dito yan. Sabi ng kaibigan ko na matanda na treasure hunter, ang trompeta daw talaga ang pinakamagandang pinaghanap nila noon ng mga unang mga treasure hunter noong 1970s, 1980s. Kapag may ganito daw trompeta ay napakaganda niyan. Ito lang ang sundan, yung angle ng bukas niya, at nasa harap lang talaga daw yan, sa harap. So dito lang magukay ito kasi trompeta na siya. Ngayon, kung itayo natin ang trompeta, nagaganyan siya. Anong tingin nyo dyan, mga katiits? Ito naman ang tinatawag na embudo marker. Embudo marker, yan pa rin ay isa sa mga classic marker na ibig sabihin ay nasa loob lang, or kung hindi man nasa baba ng bato. Ibig sabihin ng embudo, kapag patakan mo yan ng tubig papunta rito, ayan, pag ipatak mo, lalabas yan dito. Kaya ang ibig sabihin ay treasure under. Kapag embudo ito, sabihin natin nung unang panahon nakatayo yung bato, baka kasi natumba yung ginalaw. So ganito ang itsura niyan. Ayan. So ito'y embudo. Pumatak dyan ang ulan, at ang baba niyan ay ang dito, ang under. So ganyan. So kung nakatayo ito noon, kasi parang tumagilid siya, kung nakatayo siya nakaganyan, ibig sabihin ang item ay nasa baba lang niya, dito lang. Palagay ko wala sa loob kasi na maliit ang bato na ito, pwede kasing mabuhat siya, kaya nasa lupa. Under sa kanya, estimated lang yan 2 to 4 meters. Hukayin nyo ang baba nito, pero bago nyo hukayin, detect nyo muna ng manual na gamit. Kapag merong detection dyan, dito mismo sa niya, itong palibot niya, kapag nag-detect dyan, ibig sabihin nakatayo yan noon, at ang under, ang baba niya ang hukayin. Okay, so ito, napakaganda rin ito. Ang personal na encounter ko noon ng treasure ay arrow at litrang B na merong dot, at merong dalawang ganyan. So yan, hindi ko yan mga kalimutan, kasi yan ang aking pinakaswerte na sign. Pero hindi na ako nakasalubong pa ng katulad ng ganun. Pero dito ay may pagkapareho siya. Wala nga lang arrow, pero meron siyang linya. Linya yan. Ang B stands for gold bars or gold. Ang hapon lang kapag maglagay sila ng B ay kung nasaan yung B na parte, halimbawa ito'y arrow, dito ang B, so ibig sabihin doon ang direksyon. Katulad ng nakita ko noon, ganito ang pagkasulat nila, kaya ang direksyon ay papunta dito. Sureball yan kapag ganyan na mga litrang B. So ibig sabihin ito, ang direksyon ay papunta rito. Ngayon, ano ba ito? Ito, ano bang kahulugan yan? Bakit nilagyan nila ng stopper? Ito yung stopper line. Ibig sabihin,
Kung pupunta ka dyan, dito ka lang. Hanggang dyan ka lang. So, stopper lines, ibig sabihin, kung kukuha tayo ng distansya dito, that can be 2 meters or 10 meters. Kasi ang isang guhit pwedeng 5 at pwedeng 10 kung mahaba. Medyo mahaba-haba kasi, kaya pwedeng 10. Ngayon, sukatin nyo rin ito. Ayan na distansya, galing sa B, papunta sa stopper line. So, sukatin nyo, inches. Ito, sukatin nyo to by inches. At sa tingin ko, lalabas dyan ay 4. So, alam naman natin na 4 inches is equals to 4 meters. Yan, sa sa classic treasure hunting yan. So, meron tayong 4 meters na puntahan dito. Yan ang sabi ng ito. Ngayon, kung 2 meters lang itong dalawang guhit, so ibig sabihin, malapit siya sa 4 na bigay dito. Ngayon, wala sa 10, di ba? Kasi narito ang linya. So, ang given ay 2 to 4 meters lang. So, ito ang ating mga distansya. Punta tayo rito. Hukay tayo sa 2. Hukay rin tayo sa 4 meters. Ayan ang mga distance. Siguradong merong gold dyan. Kasi narito yung B. Hindi naman pwedeng ukitin yan ng kalikasan. Okay, so punta tayo sa iba. Ito naman, kung man-made ito, number 4 means go to north. So punta ka ng norte. Saan bang norte dyan? Halimbawa ang norte ay papunta rito. Halimbawa lang yan. Anong distansya ba? So, meron siyang binigay na dot at isang line. So pwedeng ito yung distansya. So 1 dot 5 meters. So ito lang ang ating makukuhang distansya dito. Kaya kung magbabase tayo sa 5, adjust na lang tayo sa 4 at 6. So parang 357 yan, di ba? Parang 357. So yun lang ang ating test dig papuntang norte. Basta punta ng norte, hanapin yung north. Kung ang north ay papunta sa harapan pumunta. Distansya 5 meters, adjustment 4 and 6 meters. Okay, sa ibang sign, ito naman, unang tingin ay parang wala. Pero pangalawang tingin, makikita nyo merong triangle na nakaukit. Ayan, at ang maganda ay meron siyang sight. Ito, nakasight yan. At triangle pa rin ito, kung tingnan nyo. At naka-sight siya papunta sa itong hiwa niya, nakatarget dyan sa nakatarget dito sa matulis. So punta tayo doon. Punta tayo doon sa unahan. And then ito naman, napansin nyo, triangle din siya. Pero parang papunta dito. Pero hindi, dahil merong siya dito, maliit na triangle na naman sa dulo at nakaturo dyan. So ibig sabihin, ito talaga ang sundan, ito na triangle. So papunta siya doon. Ngayon, ano bang distansya niyan? So dalawang triangle yan. So pwedeng 5 meters, pwedeng 5 ito, 5. So all in all, 10 meters papunta sa linya na yan. So targetin nyo ito. So merong 10 meters unang distansya, and then kung wala sa 10 meters, pabalik tayo sa bato. So balik tayo sa 7 and then 5. Ang 5 kasi na yan ang pinaka common na distance ng mga item. Ngayon, pangalawang gawin ay pukpukin nyo ng maso ito. Yung mga dyan, parang kasi yan, tingnan. Parang may simento. Kaya ito, parang tinikit lang yan, pukpukin nyo yan ng mga maso. Yan ang mga parte. At kapag tumutunog na hollow rock,
ay butasin nyo na kasi may laman. Okay, so ito yung last sign niya. Ito yung footmark at mayroong butas. Ito butas, oh, nakaturo dyan. Kaya check nyo yan, itong bato na ito, para kasing mayan ang bato, parang may sign pa rin dyan na nakaganyan. So pwedeng dito ang item sa harapan ng dalawang bato. Nandiyan kasi yung mata niya, yung telescopic ito. So dito ang hukay ito na portion. Kasi merong linya dito at hindi lang yan, triangle din ang bato at nakaturo dyan mismo. Ngayon, pangalawang distansya at pangalawang direksyon ay ito ang pagbasihan natin. So dot at saka mga maliliit na footmark, 4 na maliliit na footmark, lahat papunta rito. Kaya maliliit yan, so 1 meter 1 meter equals 4 meters. So punta kayo sa 4 meters papunta rito. 4 meters, ayan, hukay dito. Yan, so sundan nyo lang tong direksyon nito. 4 meters. Magandang sign yan, kaya lang kung tingnan sa unang tingin ay parang wala. Ngayon yung footmark, nagsasabi siya na mayroong treasure or volume of treasures, marami sa unahan. Ito yung ating number 1 prospect at pangalawa itong 4 meters. Alright mga katiyats, yan lang aking parcel analysis. Idagdag nyo na lang sa sariling analysis nyo at kapag magkatugma, ibig sabihin 99% na makakuha kayo dyan. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all.